partner, mentor, Brian Bono. Hello. Ingat-ingat pala ha, ikaw ha. Ingat-ingat pala yung mga girls ha. Anyway, saan ba tilalagay? May first time ba? First time. Pero pala pati si Mike muna, no? Walang kupas, very consistent, di ba? Makita pa lang, formal na, no? Parang hindi na makita yung bakas ng isang militar. Tama, di ba? Pag militar, alam mo na, ang mga suot mo, mga panglaban, yung pandigma. Tama? Ngayon, iba na, oh. Corporate na yung mga datingan ni Mike ngayon, no? Oo. Mag-ingat kayo dyan. Hindi na baril ang hawak niyan ngayon. Pero mapalakpakan natin ulit si Mr. Marcelo Mike Aros. Ganyan ba ang palakpak sa mag-intro, no? Okay, and gusto ko lang batiin, no, yung mga audience natin from different parts of the Philippines and different parts of the world. Live tayo ngayon. Siyempre, makakakita ng video na to, no? So, nakakatuwa lang kasi dati walang mga ganito. Yung mga ganyan, no? Walang ganyan, no? Diba? So, ang cellphone kasi dati, ano pa? Alam mo yung poly-poly, color. Diba? So, nagbabago yung lahat. Tama? And usually, yung mga katulad natin ng mga bata, mga, graduate ko lang. Yung mga bata, no? Ang opportunity ninyo, ako alam ko ng time na yun, may mga classmate akong, ang opportunity lang talaga pag nag-aaral is nagtrabaho sa fast food chain, tama, Jollibee, McDo. Wala pa McDo doon, Jollibee pa lang eh. Okay? So, yun ang opportunity before. Part-time, tapos estudyante. Pero because of online ngayon, because of, mga pagbabago ngayon, kahit bata ka pa, kahit estudyante ka pa, pwede ka nang kumita ng malaki dahil sa online. Tama? Okay, so, gusto niyo ba yun? Yes! Sino ba dito yung member na? Taas ang kamay, member na. Okay, so pwede bang palapati yung mga member na? So, yung mga hindi nagtaas, hindi pa kayo member. Tama? Okay. First time maka-attend ng dito sa office, first time ng training maka-attend. Yan, pwede bang palapakan natin sila, no? Okay. So, again, this is a different, pag-uusapan natin kasi di ko alam kung madalas naririnig niyo is more on paano maka-join, paano yung kitaan, tama? So dito naman, ang pag-uusapan natin dito, paano ka naman dito para maging successful ka. Okay? Kasi alam nyo, ako isa sa mga natutunan ko sa journey ko, no? Yung nakikita natin ng mga material blessings sa mga nagiging successful na tao like sasakyan, pera, nagta-travel, tama? Ano pa mga nakikita ninyo? Malaking income, basta yung mga nakikita natin sa nagiging successful na tao. Akala ko nung lumalaki ako or nagkakaroon ako ng awareness, akala ko kailangan natin siyang habulin. Akala ko pag meron kang sasakyan, mayaman ka na. Akala ko pag meron ka ng maraming pera, mayaman ka na. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi syempre pag may nakikita tayong gano'n, ay mayaman to, mapera to. Nakaya niyo po ba ako? Akala natin yun ang totoong success. Pero those things, physical manifestations lang yun ng success. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Pero yung transformation na nangyari sa tao, hindi natin nakikita yun. Nakaya niyo po ba ako? Yung mga pagbabago dun sa tao, hindi natin nakita. Kasi nakikita lang natin yung physical lang. Naiintindihan niyo po ba ako? Malamang, nakikita niyo sa isang tao, pag nagbabago na yung itsura, gumaganda na, nagwapo na, iniisip natin may pera to. Tama? Minsan nga, yung mga Gen Z dito, pag naka-braces, ay may pera to eh. Naiintindihan niyo po ba ako? So, yun ang natin, yun ang knowledge natin. Pero sa totoo lang believe me or not, ang totoong success kasi is yung nagbabago or transformation na nangyari doon sa tao ngayon. Kaya yung mga bagay na nakikita pala natin, reward na lang yun eh. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya ngayon, ladies and gentlemen, yun ang pag-uusapan natin. Parang katulad kay Mike, di ba? Dati, ang suot niyan, di ba? Mga pangyera. Tama? Pero tingnan mo naman, physically, di ba, may transformation na ba na nangyari sa kanya? O, palampakan naman natin yun, di ba? So,
may transformation na natin. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ganun din na nangyari sa amin. Bago namin nakuha yung mga bagay na meron kami ngayon or nai-enjoy namin ngayon, may transformation din na nangyari sa amin. So yun ang pag-uusapan natin right now. Kasi gusto namin kayo i-ready, gusto namin kayo i-aware, okay? Kung saan kayo mag-focus. Because a lot of people, di ba? Sa labas, bakit sila exhausted, bakit sila, they're chasing something na napapagod sila kasi masyado sila nakapokus sa mga material blessings, material things. Walang problema doon. Pero mas masarap, di ba? Yung pag binigay sa iyo yung blessings na yun, ready ka. Mas masarap yung pag binigay sa yung blessings na yun, masaya ka. Mas masarap pag binigay sa yung blessings na yun, mas lalo kang nakakatulong sa ibang tao. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Kaya yun ang pag-uusapan natin right now. Ready na po ba kayo ron? Yes! Okay, so pakita na natin, no? Ang title ng training natin is New Ascenders Orientation. So pag sinabi New Ascenders Orientation, ito yung mga bago. Okay? Pero para lang dito sa mga luma. Nakanya po ba ako? Bakit para dito sa mga luma? Kasi syempre, hindi naman pwede na pag nag-attend ka ng isang training, overnight ba, alam mo na lahat? Hindi naman eh. Ako nurse ako nung nag-aral ba ako ng nursing, pagpasok ko pa sa school, isang araw lang, alam ko na lahat ang pagiging nurse? Hindi. So it took me 4 years. Di ba, pinag-aralan ko ng 4 years yung nursing para, di ba, ma-master ko na pag nagawak ako ng pasyente, hindi ko mamamatay yung pasyente ko. Tama? Kasi, imagine mo kung overnight lang ako pumasok. Isang araw lang ako pumasok, tapos paghawak ko ng pasyente, instead ay bibi ko dito sa may braso, nagbibi ko sa leeg. Ano mangyayari? Di patay. Di ba? Dito ko nalagay yung BP. Ano mangyayari? Patay yung pasyente. So, kailangan, bakit para hindi na para to sa mga bago, para din sa mga paulit-ulit na nandito. Kasi, number 1, para ma-master ninyo to. Clear ba tayo doon? Yes. Okay, so, next slide. Siyempre, pag-usapan muna natin yung... Ay, ako pala, sorry. Dito pala sa akin, no? Ayun, okay? So, ang Ascendra, alam nyo, maraming nagtatanong. Kami, nung nag-umpisa ang Ascendra, nagtanong kami, bakit tinayo, bakit nagkaroon? Naintindihan niyo po ba ako? Actually, yung company na to, this is a 4th generation na network marketing company. Bakit siya 4th generation? I-explain niya ni Mentor Chad sa topic niya na history ng network marketing. So bakit siya 4th generation? Kasi marami na po. Actually, ang network marketing po sa Pilipinas, nagsimula po siya noong 1990s pa. Okay? So kaya lang, nung time na yon, syempre, pag bago pa lang ang isang opportunity or idea, usually nun, ino-oppose talaga ng pinagtatawanan, ino-oppose talaga ng mga tao. Tapos, hindi pa maganda yung intention ng mga nagpo-put up ng company. So thereafter doon sa para kumita, that's why nauso po yung mga scam. Okay, nauso yung mga pyramiding. Ang intention nung nagtatayo ng company is kumita ng pera. When they reach the highest peak ng kita, ang ginagawa nila, they close the business. Kaya kawawa naman yung mga nag-uumpisa or nag-join dun sa business na yon. So that's the first generation. Naka nyo ba? Tapos wala pang binary, ano pa lang, unilevel pa lang, tsaka star step. Naka nyo ba ako? So, pahirapan yun kasi may kailangan kang i-maintain na quota every month. O, kaya nyo ba yun? Naintindihan nyo ba ako? Di ba, iniisip mo na nga yung love life mo, tapos isipin mo pa yung pag-maintain ng mga quota. Kaya nyo ba yung ganon? Siyempre, may hirap yun, di ba? Kasi talagang pakasipagan talaga nung time na yun and kailangan maintain. So, nagkaroon ng second generation. Doon na pumasok yung mga iba't ibang company din na medyo sumikat, kung saan kami galing. Okay? So, second generation. Kaya lang syempre may mga hindi pa pulido. Diba? May mga nakalagay sa marketing plan, hindi naman binibigay. Nakanya po ba? Okay? So, may mga hindi pa pulido. Tapos nagkaroon pa ng batas sa Pilipinas. Naintindihan niyo po ba ako? So, nagkaroon ng third generation ulit. Mas maganda na. Pumutok naman yun. Maraming nagkaroon ng resulta. Okay, ibig sabihin, anong ibig sabihin? Maganda ang industriya natin. Kaya lang,
sa third generation naman, meron pang ikakaganda siya. Okay? So that's why nabuo po yung Ascendra International. This is a fourth generation company. Hindi lang siya MLM. This is a business solution company. So solusyonan natin ang mga problema ng bawat Pilipino. Okay? So this is our mission. We have committed dreamers. Dreamers ba kayo? Yes! Kasi ang kailangan namin dito yung talagang nangangarap. Naintindihan niyo po ba ako? Mga dreamer. Yun ang kung dreamer ka para ka sa Ascendra. Nakanya ba ako? Alam mo, pag sinabing dreamer, ito yung hindi ka lang nangangarap para sa sarili mo, nangangarap pa din para tulungan din ang family mo, pati mga taong magiging part ng negosyo mo. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Dreamers grow by providing clarity through proper tools. So yan ang gusto natin na the moment mag-join kayo dito, as we go on dito sa training natin, mapapansin niyo no, habang nakikita nyo or nakikinig kayo sa akin, mapapansin niyo na may clarity talaga dito sa Ascendra International. Tapos structured learning, naka-structured na. Sa mga members na nandito, na open nyo na po ba yung learning hub natin? Oh, yun. So naka-ready na. Tapos, meron tayong reliable system that create impact beyond profit. Okay, ulitin ko creating impact beyond profit. Ang natin dito, ang mission natin, hindi lang yung matulungan, kumita, o madagdagan ng kinikita ng mga taong dadali natin. But of course, yung tinatawag na impact. Ito yung, ang tawag dito, hindi na ito matatouch ng pera. Alam niyo ba yun? Yung hindi na siya mabibili ng pera yung impact na yun, patulad sa akin. Di ba? Yung nabago yung mindset ko, pananaw ko sa buhay, nabibili ba ng pera yun? Tingin nyo? Hindi. Yung dati, hello? Hi! Alam niyo ba, dati ang pangarap ko lang, makakain sa 3 beses sa isang araw. May trabaho lang ako, sumasahod lang ako, okay na ako. Pero anong impact ng negosyo na to, ng industriya na to? Nangarap ako ng malaki. Nung nangarap ako ng malaki, nabibili ba ng pera yun? Hindi nabibili ng pera yun. That's impact. Nakanya ba ako? Yung dati negative ako mag-isip, naging positibo ako. Nabibili ba ng pera yun? Hindi. That's impact. Naintindihan niyo po ba ako? Ito yung kinikirig, ito yung vision natin dito. Clear ba tayo doon? Next, ano pa? Kailangan aware kayo dito Kailangan clear sa inyo ano yung foundation ng Ascendra International. And alam niyo ba yung mga founders natin? Pag nag-meeting sila at pag meron silang pagdidesisyonan, hindi sila nag-decision galing sa sarili nilang opinion Okay? They base their decisions sa mission ng Ascendra International. Clear ba tayo doon? Okay? Ganun sila mag-decide. Para hindi nag-away-away. Nakanya mo ba ako? Okay, next. Ano yung vision natin? Pakibasa? Ascendra International, the most dependable partner in the Okay. Tayo yung magiging dependable partner. Okay? And we will dominate the MLM industry not only in the Philippines, pati po sa iba't ibang countries. Yes! Okay? Alam pa naman natin, Tapos ito yung pinakamaganda sa inyo. Okay? Kasi, ito, pinag-uusapan natin ngayon, hindi ito yung 5 years na or 10 years na. Pinag-uusapan natin ito ngayon, nagsisimula pa lang. And you are already part of Ascendra International right now. Yeah. Diba? Pag dumating sa time, we dominate the MLM industry, hindi na sa Pilipinas, pati sa iba't ibang countries. The question is, ano na lang kaya ang buhay ninyo? Ano na lang kaya kayo dito sa Ascendra? Naintindihan niyo po ba ako? Yes! Kami, we never had the chance maging part po ng isang pioneer na company. Ngayon pa lang po. Pero kung nagkaroon kami ng resulta na maganda, hindi kami naging part ng isang pioneer na company before. Diba? Nagkaroon kami ng maganda resulta. Ako, kumita ko nasa more than 15 million before. Diba? So excited kami para sa inyo. Kasi lahat tayo dito, meron tayong chance. And we are in a good position. Naging part tayo ng pioneer ng company na to. Ano na lang kaya tayo 10 years from now, 20 years from now? Doon tayo nakapokus. That's why, nag-join kayo dito, huwag nyo tingnan yung ngayon lang. Huwag nyo tingnan yung kumita lang kayo, makabawi lang kayo.
tingnan nyo to in a long-term basis. Kasi ang mga negosyante sa labas, long-term sila mag-isip. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. SM na lang. Si Henry C. nagsimula siya, naglilinis ng sapatos. Pero habang naglilinis siya ng sapatos, ang vision niya very clear. Magkaroon siya ng sarili niyang mall. After niya nakaipon, maglinis ng sapatos, nagtinda ng ukay-ukay na sapatos. Nung nakaipon, nagtayo ng maliit na tindahan ng mga sapatos. Naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba? Oh, ngayon ano na? Look at SM right now. Hindi lang SM sa Pilipinas, pati sa iba't ibang countries may SM din. Patay na si Henry C. Pero yung mga anak niya, kasama sa top 10 ng pinakamayaman sa Pilipinas. Diba? Yan ang negosyo, dapat long term. Nakaya niyo ba ako? Yes. Dapat ganyan kayo mag-isip, dapat negosyante kayo mag-isip, dapat long term kayo mag-isip. Eh, syempre, bata ka pa ngayon. Tama? Pwede mong isipin na, you know, ano lang to, opportunity lang to. Hello, this is a big time opportunity. Okay? Ang kaya nitong ibagay, hindi lang mga pangarap mo. Kahit mga, you know, pwedeng maging anak mo na, pwedeng maging downline mo din, ginagawa nito, at kaya nitong baguhin buong buhay ng pamilya po ninyo. Yes. Okay, palapakan naman natin yun, no? Okay, next. Yan. So, this is our core values. Number 1, purpose-driven. Okay, so, pag sinabing purpose-driven, tinayo to with a purpose. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Ano yung purpose? This is a business solution company. I-uplift yung financial status ng mga Pilipino kasi nga, di ba? Marami sa atin mahihirap. Naintindihan niyo po ba ako? So gusto natin tulungan i-uplift yung financial status at masolusyonan yung mga concern ng bawat mga Pilipino. Clear ba tayo doon? Of course, connection. We just don't do business. Okay? We also connect with people. Naintindihan niyo ba ako? Kasi ang negosyo natin tao. So dapat, matuto tayo makipag-connect sa tao. And dalawa yung products natin ha. Dalawa. Yung health, tsaka yung sa expansion yung tinatawag naman na income naman. Naintindihan niyo po ba ako? Okay? Ano pa? Commitment. Isa sa mga ano dapat, lahat ng mga Ascendra dapat committed yan. Naintindihan niyo ba? Pag sinabing committed, alam niyo, kahit anong nafe-feel mo, di ba? Masama man ang pakaramdam mo, hindi, umuulan man umaraw, pag committed ka, gagawin at gagawin mo. Hindi pwedeng gagawin mo lang dahil komportable ka. Okay? Ano pa? Pag Ascendra ka, kailangan dapat hindi ka exclusive. Dapat inclusive ka. Okay? Pag inclusive, hindi mo lang iniisip yung within, you know, sa community natin. Siyempre, nagkakaroon din tayo ng impact sa labas. Okay? That's why, kung papansin po ninyo, nagkakaroon din tayo ng mga tulong or charity. Okay? Lalong-lalo dun sa mga nangangailangan, mga biktima ng mga calamity. Naintindihan niyo po ba ako? May nakita na po ba kayong, hindi ko alam kung nakita niyo yung post na ginawa natin sa Metro Manila, ginawa na Ascendra sa Metro Manila na nabigay tayo ng mga goods. Okay, nakatapalapakan naman natin yun, no? Okay? Tapos of course, innovation. Again, ang mga founders natin, nag-innovate sila. Hindi lang to MLM lang na company, pero pinakamaganda dito, we are AI powered. So nakalatag, actually, magda-down ang ano natin, no? Iano ko lang to. Magda-down yung system natin. I think this month. So that magkakaroon po tayo ng bagong portal na I think yun na talaga yung pinaka-portal natin. Palapakan naman natin yun, no? Basta mag-work ka lang kayo sa portal natin, sa barangay ng portal natin. Of course, integrity. Pag sinabing integrity, di ka dito matitinan. Pag sinabing integrity, ang character mo consistent despite of what's happening to you. Okay, hindi tayo, you know, nababayaran, hindi tayo nasisilaw dun sa mga nare-receive natin, di ba? Pag pinadala, kailangan i-purchase. Tama? Pag sinabi na ganito ganyan, we honor that. Yun ang isa sa mga core values ng Ascendra or Ascenders. Clear ba tayo doon? Yes. And of course, number 7, alignment. So, ang company nagkakaroon lagi ng every month alignment meeting so that from the founders, tapos pababa, okay, ang message kailangan dapat iisa lang. That is why nagkakaroon tayo ng alignment meeting. Like I think, kagabi ata or 2 nights ago, nagkaroon ng meeting with the
founding partners. Binagsak naman yung mga kailangan ibagsak. Para align lahat. Okay? Paano yung pagbagsak ng AI forum, slides, naiintindihan niyo po ba ako? So align para yung pagpasa sa mga ascenders, pagpasa sa mga business partners natin, iisa lang ang message. Okay? Hindi komplikado. Dapat align. From the founders, pababa. Clear? Yes. Okay? So, palapanan mo natin yung core values natin, no? Next! Ayan, our culture. So, kailangan maging familiar kayo dito kasi para hindi kayo magulat, no? Sa school, may culture tayo. Sa mga estudyante na dito, tama? Ano ba yung tawagan sa school? Ha? Ano ba tawagan ninyo sa school? Pag teacher, ano tawag ninyo? Ma'am. Okay, ma'am. Pag, syempre hindi naman principal kasi hindi na kayo mga elementary. Okay. Pagkaklase ninyo, anong tawag? Classmate. Classmate? Padi. Sa atin may tawagan din tayo, no? Okay. Sa atin may tawagan din tayo. Umilaw ba to? Ayun, may ilaw, oh. Ayun. Okay. Pag-sponsor, ibig sabihin ng sponsor, ito yung naka-invite sa'yo. Ang tawag sa kanya, success partner. Yan. Clear ba tayo doon? Yes. Okay. Or, in short, SP. Kaya pag sa ano tayo, nandun tayo sa building or dito, may narin kay SP, alam niyo na yun. Okay? Ang tawag doon, success partner. Pag ano naman, uplines, downlines, and crosslines, ang tawag natin naman sa kanila growth partner. Pag sinabing growth partner, ito yung mga business partners mo. Or, business partners mo na hindi mo naman downline or crossline mo sa ibang grupo. Clear ba tayo doon? Yes. Ang tawag sa kanila, growth partners. Kaya pag narinig nyo sa office, GP, alam nyo na yon. Okay? Growth partners pala yon. Clear? Yes. Okay. Ano pa? Ayan. Pag sinabing accounts or registration, ang tawag natin dyan enrollment. So pag may narinig kayo enrollment or nakita nyo sa post, enrollment, ang ibig sabihin yan, registration or accounts. Clear ba tayo doon? Yes. Okay? Next, pag sinabing founders, ito yung mga owners natin. Kilala niyo ba yung mga founders natin? Yes. So we have Sir Joseph, Sir Georgian, Sir Miko, and Ma'am Ces. Okay? So yan yung mga founders sa tawag natin sa kanila. We don't call them BOBs. We don't call them owners. Ang tawag natin sa kanila, founders. Clear ba tayo doon? Yes. Okay, ano pa? Yung mga company directs. Ibig sabihin, ito yung mga unang na-invite ng company. Ang tawag natin sa kanila, mga founding partners. Clear ba tayo doon? Yes. Kaya, in short, FP. Pag sinabing FP, alam niyo na yun. Founding partners. Hindi, founding founder. Hindi ganun Kasi meron na sabi, ang ating founding founder. Hindi ganun founding partners. FP, in short. Clear ba tayo doon? Ano pa? Pag sinabing business presentation, we don't call it business presentation. Ang term natin doon is AI Forum. Pag sinabing AI Forum, Ascendra International Forum. Okay? Kaya pag meron kayo nakita sa poster, AI Forum, alam niyo ng business presentation yon. And pag business presentation, ito yung mga gathering natin na nag-invite tayo ng mga guests natin, first-timers, dinadala natin doon. Okay? Tapos ang ipapresent dito, yung paano mag-join, tapos paano yung kitaan. Yan ang nilalatag dyan. Clear? Okay? Next, pag sinabi namang check release, hindi natin tawag doon check release, ang tawag natin doon Freedom Friday. So every Friday, nagre-release po ng check sa office, ang tawag natin doon Freedom Friday. Clear ba tayo doon? Okay, next, Zizel. Ito naman na Zizel na to, we do this with business presentation, ginagawa natin to Zoom, pwede rin face-to-face. Ang tawag natin Ascenders Assembly. So Zizel yan, ibig sabihin ng Zizel, yan yung may mga success story magsasalita. Okay? Ano pa? Product testimony, pwede rin ganon. So Zizel yan. So, ang pinapatid naman dito yung may mga idea na sa negosyo natin. Clear ba tayo doon? Okay, ano pa?
podcast with F2F, face-to-face. Ito naman ang tawag natin dito, Transformation Tuesday. Clear ba tayo doon? Yes. Okay, so that's our culture. Kailangan maging familiar kayo dyan para, alam natin yung language, iisa yung language natin, para tayo ng language. Clear ba tayo doon? Yes. Okay, next. Yan. So this is our calling. Say natin. So number 1, okay, we shift from luck to real entrepreneurship. So bakit natin ito ginagawa? Kasi gusto natin na hindi maging tsamba. Okay? Hindi maging tsamba yung magiging result nyo dito. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Dapat, yung magiging resulta nyo dito, kailangan dapat dumaan sa tamang proseso. Kasi gusto nyo ba na pag tinanong ka, bakit mo nagawa or bakit ka naging successful, gusto mo yung sasabihin mo, kasi nakachamba ako eh. Diba? Kasi marami dito, nung naka-attend ng presentation, tama? Tapos nakita mo 2 line lang yung lalagyan. Diba iniisip mo na, dapat makakuha ko ng masipag na 2 tao lang, left and right lang. Diba? Okay na. Diba ganun tayo mag-isip eh. Yung iba dito ganun mag-isip. Diba pag okay na ako ng 2, tapos itong 2 na to, talagang agila itong 2 na to, di magiging okay na yung ano ko. Magiging okay na yung network ko, tapos kita na ako. Hindi po ganun ha. Hindi niyo po ba ako? Ang negosyo natin, this is a real business. Kaya gusto natin, ang ituro sa inyo, maging real entrepreneur din kayo. Na, pag sinabing real entrepreneur, paglabas nyo dyan, or kasama kayo pumunta, o sino man ang kausap ninyo, ibig sabihin, alam na alam ninyo yung ginagawa ninyo. Naintindihan niyo po ba? Yes. Na pag nakita kayo, pag nag-grow na kayo, hindi magiging tsamba ang resulta ninyo. Ibig sabihin, kaya nyo ulitin. Yes. That's what we offer. Tuturuan namin kayo dito paano maging tunay na negosyante. Paano maging tunay na entrepreneur. Naintindihan niyo ba? Kasi, alam nyo, para karoon kayo dito ng resulta, gusto nyo ba na ikaw lang? Halimbawa, may sasakyan ka na, kumikita ka na ng malaki, gusto mo ba na ikaw lang? Ang selfish mo naman. Naintindihan niyo ba ako? Di ba mas masarap if you pay it forward? Di ba mas masarap kung hindi ka lang dito nagiging successful? Di ba mas masarap kung marami ka rin natutulungan maging successful din? Yes. Tama? Ito yung tanong. Paano kung tsamba ang naging resulta mo? Paano mo siya ituturo? Paano mo siya ituturo? Naintindihan niyo po ba ako? Pero pag dumaan ka sa tamang proseso, tinuro sa'yo, what's real entrepreneurship? Kaya mo din ba ituro sa iba? Yes. Yan ang gusto natin. Gusto natin hindi maging tsamba ang resulta nyo dito sa Ascendra International. Okay? Next. Ano pa? Ang shift natin is shift from focus from money to mastery. Okay? Anong ibig sabihin nito? Huwag niyo muna unahin yung pera. Naintindihan niyo po ba ako? Huwag niyo muna ito unahin. Kasi alam niyo, ang pera susunod na lang yan. Ang ano yan unahin niyo dito? Ma-master yung mga kailangan yung ma-master. Kami ba? Ako ba? Tanungin niyo ako ha. Nung una pa lang ako dito sa industry. Hello? Okay. Nung una ako dito sa industry, nung nakattend ako ng presentation, after ng presentation, sabi ko, yes, yayaman na ako. Ang dali lang pala. Maglagay ka lang ng left and right, yayaman ka na. Diba? Alam mo, nung ginagawa ko, nalintik ang hirap pala. Naintindihan niyo ba ako? Kasi, yung mindset ko nung umpisa, ang mindset ko agad makabawi. Ang mindset ko agad kumita. Pera agad ang nasa isip ko. Alam mo, lahat ng kinakausap ko, hindi nag-join sa akin. Ang daming nasayang. Bakit ang daming nasayang? Kasi nga, hindi pa ako nag-attend ng training, nagkakausap na ako ng tao. Tanong, may alam na ba ako? Alam ko na ba paano magkausap? Alam ko na ba paano mag-close deal? Pero dahil sa sobrang excitement ko, di ba? Pakabili ko ng package, pag uwi ko sa bahay, kinaumagahan nagkausap na ako ng mga tito-tita ko. Ano nangyari? Nag-fail ako? Hindi. Nag-fail ako. Pag-attend ko ng training, doon ko naintindihan, ay, may opening pala dapat. Ay, meron palang introduction. Ay, kailangan pala mauna muna yung company profile, product, siya kitaan. May sistema pala.
Naiintindihan niyo po ba ako? May tamang approach para sa mga prospects. Kaya unahin niyo muna ma-master, unahin niyo muna mag-grow, unahin niyo muna matuto, ang pera susunod na lang. Naiintindihan niyo po ba ako? Alam mo, nung natuto na ako, nung ma-master ko na lahat, doon ko naintindihan, kaya pala siya nagiging madali na kasi may alam na ako. Kaya pala siya nagiging madali na kasi alam ko na siya paano gagawin. Diba? Tingnan mo, ang isang bagay pag hindi mo alam gawin, mahirapan ka o hindi. Mag-fail ka o hindi. Mag-fail ka. Kaya ba tayo doon? Kaya bago nyo gawin, pag-join nyo dito, ang gawin nyo muna, i-master nyo muna yung mga dapat nyo master. Ano yung mga dapat nyo master skills? Yung mindset. Tama? Tapos after that, pagkakaroon ka ng mga business partners, ang kailangan mo naman matutunan is leadership naman. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay. Ano pa? Last but not the least, ang shift natin from confusion to clarity and confidence. Okay? Anong ibig sabihin nito? Diba? Ayaw natin na pag-join nyo dito. Confused kayo. Okay? Ang gusto natin, pag-join nyo sa Ascendra, dapat clear ang gagawin. Diba? Gusto natin may step by step. Naiintindihan niyo ba ako? Gusto natin yun. So that, pag clear sa inyo yung gagawin, step by step alam nyo, pwede bang ma-develop sa inyo yung competence? Yes. Kasi, yan naman ang yan naman ang nagpapasok sa atin ng, bakit sa'yo magtitiwala ng isang tao? Kasi na-feel ng tao na kaya mo siyang tulungan. Diba? May kausap ka, may tinanong about sa products, hindi mo alam paano sagutin. Paano ba ito i-take na best barley? Ay, yan po. Ano yan? Sinishake yan. Diba? Hindi mo alam. Itong sabon, paano ba ito gamitin? Ayan, nilalagay yan sa net. Tapos pag nilagay mo sa net, ano mo yan eh? Ika-crush mo yan. Hindi mo alam. Diba? So, paano maniniwala sa iyo ang isang tao? Or paano magtitiwala sa iyo kung hindi mo alam yung negosyo mo? Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya nga, sa Ascendra, we provide clarity so that magkaroon kayo ng competence para paglabas nyo sa labas, yung tao hindi sila magjo-join dahil sa kitaan, dahil na hype lang. Naka nyo ba ako? Magjo-join yung tao kasi naramdaman nila kaya mo silang tulungan. Naiintindihan niyo ba? Magjo-join sa iyo yung tao kasi naramdaman nila na alam mo yung negosyo mo at mag-guide mo sila ng tama. Tandaan nyo, dati ang tao curious. Okay? Curious ang tao, pero nagbago na po ngayon ang market. Ang tao ngayon cautious na sila. Alam nila na maganda ang industriya natin, pero alam din nila na may mga tao na nang-i-scam. Kaya very cautious sila sa mga taong sasama at papakinggan nila. Kaya dapat, ma-develop nyo to. Paano nyo ma-develop? Siyempre, kailangan dapat ma-master nyo muna lahat. Clear? Yes. Okay. Next. Okay, dito tayo magsisimula. This is our ascent. This is your clear flight path to success. Okay, ano yun? Isa-isayin natin. Anong ibig sabihin ng letter A? Pakibasa. Attitude. So, sa ascent, training, dito tuturuan kayo ng tamang attitude sa business. Kasi pag hindi tamang attitude mo, makukuha mo ba yung tamang resulta? Hindi. Naintindihan niyo ba ako? And pagdating sa attitude, this is everything pagdating sa sa negosyo natin. 80% ng success mo dito manggagaling sa attitude na mayroon ka. 20% skills. Naintindihan niyo mo ba ako? May mga, kung pipiliin mo ako, magaling tapos pangit ang ugali. Kaysa doon sa isang tao na hindi magaling pero magandang ugali. Mas pipiliin ko yung hindi magaling na magandang ugali. Ask me why? Why? Kasi, ang skills pwedeng matutunan. Ang skills pwedeng ituro. Pero yung magandang ugali, mahirap ituro yan. Naintindihan niyo po ba ako? Magaling ka nga, pero pangit naman ang ugali mo. So kahit kumita ka, mawawala din naman yan sa'yo. Bakit yung mawawala? Dahil sa ugali mo. Ulitin ko ang skills dito pag magaling ka, hello? Pag magaling ka, kikita ka. Pero what will maintain yung success mo dito, what will maintain yung resulta mo dito, is yung good character mo. Madali lang kumita. Madali kumita ng 1 million, lalo pag skilled ka.
Okay? Kaya lang yung pag-maintain, kailangan ng tamang attitude doon. And tinuturo natin yun dito. Kailan ba tayo doon? Ano pa? Skills. Sa asset, tuturuan ka namin dito. Yung mga skills na kailangan mo master para, magawa mo ng tama ang negosyo natin. Kailan ba tayo doon? Okay, next. Clarity. Yan. So, paulit-ulit natin yung sinasabi. Clarity and education. Okay, hindi pwedeng pag-join nyo dito, hindi nyo alam ang negosyo ninyo. Gusto natin, pag-join nyo dito, dapat clear sa inyo, alam na alam nyo kung ano yung negosyo pinasok ninyo. Okay, bakit? Kasi, pag meron kang attitude, tapos na-develop mo pa yung skills, tapos meron kang clarity education, yun ang kailangan mo para ma-build ang network mo. Yes. Naiintindihan niyo po ba ako? Kasi paano ka makakapag-build kung wala ka nito? Okay? At sa pag-build ng network, hindi na yung basta-basta. Lalo pa nag-handle ka ng tao, iba yung bang tao na yan. Iba-ibang karakter niya, iba-iba yung saan niya nanggaling, iba-ibang ugali niya. Pag hindi ka ready, bibigay ka. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. O, halimbawa, si Jewel na lang, di ba? Halimbawa si Jewel, bigyan ko ngayon ng 100 na downline agad. 100 na tao agad. Kaya ba niya i-handle ngayon? Kaya mo ba? Hindi. Ibig sabihin, hindi pa siya ready. Naiintindihan niyo po ba ako? Hindi pa ready yung capacity niya para mag-handle ng 100 na tao. Pero bigyan kita ng 2, kaya mo na? O, kaya na niya. Kasi agad doon pa lang. Okay? Ang purpose nito, ma-develop to sa'yo so that pag binigyan ka ng malaking network, na-develop yung network mo, ma-handle mo ng maayos. Yes. Kaya ba tayo doon? Okay, so ready na ba? Yes. Okay, sisay na natin to, no? Okay, so ito yung courses na ino-offer natin dito sa Ascend. So meron tayong check-in. Ang check-in natin, this is a calibration before the navigation. Okay, kung mapapansin niyo po, pag halimbawa, sumasakay pa kayo ng eroplano during the flight or before the flight, ang mga piloto muna, okay, ang ginagawa muna nila, okay, before, di ba, mag-navigate doon sa flight plan nila, syempre, check muna nila yung sasakyan. Naiintindihan niyo po ba ako? So, ito yung mga nakakapaload po sa mga courses natin. Sa check-in po, ito yung pag-uusapan natin dito. Number 1 is the mindset. Okay? Yung check-in 2 naman natin, motive. Yan. Yung check-in 3 naman natin, mastery, and check-in 4 is method. So, yan yung napapaloob dun sa check-in natin. Ano pa? Pangalawa, after check-in, di ba, pag nakapasok na yung mga pasahero, tapos ito, piniprepare na, tama? So, hindi lang piloto yung nagpe-prepare, pati yung mga pasahero piniprepare din, ino-orient. Naiintindihan niyo po ba ako? Sino naman dito nakasakay ng aeroplano, taas ang kamay. Di ba? Bago yung flight, di ba, ginagawa ng mga flight attendant, may mga ina-explain bago yung flight, tama? Okay, so saan yung exit, saan nakalagay yung oxygen, saan nakalagay yung, ano ba tawag dito? Airbag, tama? So, tapos dinidemo pa paano gagawin. Naiintindihan niyo ba ako? So that's sa negosyo natin ganun din. Okay? Bago tayo mag-flight, ito muna yung pinag-uusapan natin. So that ready kayo pag-flight natin. Alam niyo yung mga gagawin ninyo just in case, di ba? May mangyari. Intindihan niyo ba? Yes. Okay, next. After check-in, meron tayong lift off. Balik natin. Ayan. Sa lift off naman, ito from planning to ignition na to. So sa lift off, ang tinuturo naman dito, ito na, more on skills na to. Paano mag-connect, okay? Paano mag-contact, paano mag-communicate, and paano mag-close. Yan naman ang tinuturo dyan. Okay? After lift off naman, next course na in-offer naman natin dito is Elevate. Yan. Sa Elevate naman, dito, di ba, may mga naka-structured learning sa bawat tawag dito, rank, tapos partnership rank. Naiintindihan niyo po ba ako? Naka-structured na yung learning dyan. Kasi medyo challenging na tong stage na to.
tuturuan namin kayo paano kayo, nagsimula ka ng associate. So dito tinuturo dyan paano ka mag-rank up papuntang consultant, yung mga diskarte na gagawin. Intindihan niyo po ba ako? Yes. Then from rank, tapos mag-partnership rank ka, tuturuan ka rin, i-guide ka rin ng mga tamang gagawin. Paano mo ito mahihit or mapupuntahan? Naintindihan niyo po ba ako? Kaya kami, nung nagsimula kami dito, from executive, nakarating na po tayo dito sa lead partner. Okay? So, I think meron ng kauna-unahan sa Bicol na senior partner, walang iba si Mentor Weng Gamino. Palakpakan naman natin yun, eh. Okay? So, nasa na ba kayo dito? Nasa na ba kayo? Okay, and mapapansin ninyo, pag nanood kayo sa Learning Hub ng Video for Associate and Builder, tinuturo nandun ang video ng affiliate marketing, e-commerce, nandun sa Associate and Builder. Clear ba tayo doon? Yes. Okay, so yan yung elevate natin. Next. Okay, alignment. O, syempre, di ba, nag-elevate na, tapos syempre, nasa ano na yan? Tawag dito, nasa ang flight yan, tuloy-tuloy na. So, hindi pwede na magpahinga yung piloto during the flight, di ba, na matutulog muna ako. So, kailangan consistency pa rin. Consistent pa rin yung pag-monitor, pagtingin. Di ba, during the flight, parang intindihan nyo lang ako. So, kailangan pa rin ng alignment. So, dito sa alignment naman, ganun din sa negosyo natin, ang topics dito hindi na more on motivation. Ang topic dito more on inspiration na. Di ba? Pag-uusapan dito yung integrity. Paano ka magkakaroon ng integrity. And of course, yung paano ka magkakaroon ng impact, influence, and illumination. So, bakit yan ang pag-uusapan natin? Kasi, yung iba, pag kumikita na, di ba, pag kumikita na, nare-relax na. Ganon din, di ba, pag na-imagine yung aeroplano, pag nasa taas na, steady na yung niya. Okay? So, hindi pwede makomplacent ng piloto. Hindi pwede sasabihin sa kapwa ng piloto, pre, teka lang stock muna ako Hindi pwede yun. Okay? Sa negosyo natin, ganon din. Pag kumikita ka na, hindi pwede maging complacent ka. Naintindihan niyo ba ako? Pag kumikita ka na, kailangan dapat maintain pa din, dapat consistent pa rin. Alam mo pa rin dapat ang ginagawa mo. Kaya lang, yun nga, may mga tao na pag kumikita nagiging complacent, nawawala ng gana, minsan naman kung ano nang ginagawa. That is why, bumabalik sila sa dati. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya kailangan tong mga training na to, kailangan tong topics na to, so that para ma-maintain yung alignment nila sa course. Clear ba tayo doon? Yes. So, yan yung ino-offer natin dito. Next. Ayan. So, syempre, after nung, apply, anong susunod doon? Nasa destination ka na. Pero, kahit naman na makarating ka na sa destination, kailangan dapat nandun pa rin yung sustain, discipline natin. So, that's why, eto, pag dumating ka na dito sa mga rank natin, enterprise partner, brand partner, legacy partner, ang laki na po ng mga kinikita niyan. In fact, ang pinakamalaki na pwedeng kitain po ng isang distributor natin dito is nasa 16 million per month. Palapakan naman natin yun. 16 million. Hindi pa kasama doon yung unilevel tsaka yung override commission. So pag ang isang tao, pag kumikita ka na ng 20 to 25 million, mas kailangan mo ng mentor dito. Okay? Mas kailangan mo ng taong mag-guide sa'yo. Kasi hindi biro yung income na ganun. Nakanya mo ba ako? Hindi biro yung ganun na income. Kaya yung mga founders natin, pag meron ng mga taong dumating na po dito sa point na to, mag-hire na po sila ng mga business coach coming from, sa labas, para mag-train sa mga distributors natin na makakarating po dito at kumikita na po ng mga 20 to 25 million naman. Palapakan naman natin yan. Naka-ready. Naka-ready ang natin, naka-ready yung company natin. Nakalimutan ba ako? Tingnan nyo nangyari kay Sir Gavin. Tama? Sir Gavin kumikita ng 10 million per month pataas. Paano ko nasabi yan? Yung ate ko, nagtatrabaho siya sa BDO. Isa sa mga may motor nila na
account kay Sir Gabriel, pumapasok na pera, 10 million din naman. More than. Minsan more than pinakamababa, 10 million. Pero look at him. Diba? Look at him. Maybe walang nag-mentor sa kanya. Diba? Walang nag-mentor. So kahit ganun kalaki kinikita mo, tandaan nyo, ang pera, tool lang siya. It will only amplify kung anong nasa loob mo. So pag hindi ka ready, bibigay ka. Imagine mo kumikita ka ng ganun, pero ang feeling ni Sir Gavin, takot siya na baka mawala or baka hindi pa enough yung para buhayin yung mga mahal niya sa buhay. Kasi nung nawala yung father niya, ang feeling niya siya yung sumalo ng lahat ng responsibility. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. So, kailangan, pag ganun, nandito na si stage na to, kailangan mo talaga yung, lalo na pag, imagine mo pag kumikita ka, bago ka pala, kailangan mo ng mentor. Pag kumikita ka na, sabi natin, nag-100,000 ka na, kailangan mo pa ng mentor dyan. How much more pag 20 to 25 million na? Yes. Okay? Kasi ang pera hindi siya yung source. And minsan, si God, binibigyan tayo ng sitwasyon para ma-realize natin ano ba talaga yung totoong source. Ako, na-experience ko eh. When I experienced to encash 1 million, diba? Akala ko ang dami ng 1 million. Akala ko ang laki-laki ng 1 million. Diba? Nung first time ko mag-encash ng cheque na nasa 1 million, pagpunta ko sa video, pag-receive ko, ay ganito lang pala siya ka, isang kamay ko lang mahawakan ko na yung 10 bundle ng 1,000. Ganito na pa yung 1 million. Tapos COVID pa nun, galing ako ng Metro Manila, may sakit ako nun. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko, hindi ko alam kung nahawakan ako ng COVID. Nakahiga ako sa higaan ko, tapos yung 1 million nilatag ko. Diba? Walang nagawa yung pera sa sakit ko eh. Diba? Akala ko ba, paracetamol yun? Bakit nung may lagnat ako, hindi ba lang nawala? Naintindihan niyo po ba ako? Because ang isa sa pinaka-truth, ang pera is just a tool and amplifier. Hindi sa yung source. Diba? Ang pinakamasarap, ang pinakaano natin na yaman, mas okay may pera ka, pero mas maganda, dapat healthy ka pa. Hindi lang dapat healthy ka pa, napapalibutan ka rin ng mga taong totoo sa paligid. And ako doon ko din na-realize, no? Kahit pala may million ka na, nalulungkot ka pa din. Diba? Ang mindset natin, hindi ko alam hindi ko alam sa inyo, baka naturo din sa inyo na ang magpapasaya sa atin pera, hindi po totoo yun. Okay? Hindi totoo yun. Pero, mas madaling maging masaya pag may pera ka. Yes. Naintindihan niyo mo ba ako? Yes. Mas madaling maging masaya. Tama? O example ngayon, nalulungkot ka, edi punta ka dun sa gusto mong puntahan na magiging masaya ka. O. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya pag malungkot ka, wala kang pera, may gusto kang puntahan para maging masaya ka, di mo magagawa yun. Naintindihan niyo mo ba ako? So, yun ang it's just a tool, pero hindi siya yung nagpapasaya sa isang tao. Pero mas mabilis or mas madali maging masaya pag mayroon kang pera. Palampakan naman natin yon. Okay? Next. Yan. So, this is ito yung pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin dito yung check-in 1. Ready ba kayo? Yes. Okay. Number 1. Yan. Pag-usapan muna natin to. Before you win in the market, dapat you must win in the mind. Totoo to. Yes. Okay, totoo to, no? Dapat ngayon pa lang, nagsisimula pa lang kayo, dapat sa utak nyo pa lang dapat tapos na. Dapat sa utak nyo pa lang successful na. Ako, kwento ko lang to ha. Nung nag-join ako dito, alam na alam ko nang magiging successful ako dito. Alam na alam ko na. Hindi ko alam kung paano siya mangyayari, kailan siya mangyayari, pero sa utak ko, alam na alam ko na magiging successful ako. Naintindihan niyo po ba ako? Dapat ganun din kayo. Dapat ngayon palang tanggap na ng utak ninyo, nayayaman kayo dito sa Ascendra International. Dapat tanggap na niya. Okay? Kailangan fix na yan sa utak mo. Magiging successful ako dito. Yes. Dapat nakafix na yan. Naniniwala ka na dapat. Kasi pag dito panalo ka na, alam nyo, sa labas madali na lang. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. Una. Okay, small time attitude.
Isa to sa mga 10 critical flight failures in network marketing. Sa aeroplano, ito yung flying low when you're built on altitude. Okay? Pag ang aeroplano ba lumipad na wala sa tamang altitude, makakalipad ba siya ng maayos? Hindi. Okay? Malamang, syempre, ang aeroplano, ginawa yan hindi para sa mga, sa ano lang, mababa lang. Diba? Hindi naman siya helicopter eh. Ang aeroplano, dinesign yan para sa mas mataas na altitude. Ganun ka din. Pag nag-join ka dito, isa sa mga i-develop natin o tatanggalin natin sa sarili mo, yung tinatawag na small time attitude. Hindi ka pang 10,000 lang. Hindi ka pang 5,000 lang. Okay? You are made for 6 figures, 7 figures per month. Hindi ganun ko dapat. Kaya kailangan dapat yung psychological wallet mo maayos yan. Kailangan dapat ma-adjust yan. Pag sinabing psychological wallet, lahat tayo, meron tayong psychological wallet. Ibig sabihin, ito yung ceiling ng or thermostat ng utak natin na hanggang doon lang yung pag-receive natin ng pera na komportable tayo. Anything higher than that, nagpapanik ka na. Para mas maintindihan niyo ako. Ang sahod ko dati 6,000 pesos per month sa pagiging nurse. So yung thermostat ko hanggang doon lang. Ngayon, pag naka-receive ako ng 10,000, dahil ang utak ko sanay magsahod ng 6,000, ma-excite ba ako? Hindi. Ma-excite kasi syempre, nadagdagan yung 6,000. Pero, at the back of my mind, nagpapanik ako. Kasi hindi siya normal para sa akin. Naintindihan niyo po ba ako? So dahil nagpapanik ako, anong iisipin ko? Gagastos. Nag-iisip ng mga ways para, you know, yung 10,000 magastos yun para bumalik ako sa 6,000 sa normal na meron ako. Naintindihan niyo po ba ako? Naintindihan ba? O, pag estudyante naman kayo, pag ang baon na binibigay sa inyo araw-araw, 100 pesos, pag binigyan ka ng 500, anong pakiramdam? Pero nagpapanik ka kasi hindi siya normal. Anong gagawin mo? Nag-iisip ka ng mga way para gastusin. Tama? Kasi yun ang psychological wallet mo. Okay? Kaya eto, dito ayusin natin to. Pag nag-join kayo sa Ascendra, tuturuan namin kayo, itaas yung psychological wallet ninyo. Clear ba tayo doon? Yes. Okay? Kasi kung gusto nyo yumaman, kailangan dapat tumasa yung psychological wallet ninyo. Tsaka marami tayong mga blocks pagdating sa pera katulad sa akin. Ako, sabi ko nga sa inyo, ang pangarap ko lang dati, makakain lang sa 3 beses sa isang araw. Kasi lumaki ako sa family na mahirap. Magkatrabaho lang ako, kumita lang ako, yung kaya lang makasurvive, okay na ako doon. Yun ang pangarap ko dati. Kaya buti na lang dumating tong industriya na to, nangarap ako ng malaki. Okay? Akala ko, yung 6,000 pesos per month, kailangan ko ng pagkasyahin yun. Di ba? Ano kaya buhay ko pag ganun mo 6,000 pesos per month? Ano kaya klase ng buhay meron ka nun? Kaya buti na lang dito naturuan tayo is taas ang psychological wallet. Diba? Yung nasa 6,000 pesos per month, nagkaroon ako ng babayaran ng motor. Ang monthly ko at sa motor ko, mga 1,300, 1,400. So yung utak ko nasanay na may binabayaran na gano'n, 1,300, 1,400. So kailangan i-level up from motor. Nagkaroon ako ng first car ko. Ang first car ko is Honda City. Okay? Ang monthly ko naman sa sakyan ko, 17. So lumalaki yung psychological wallet ko. From 1,400 na binabayaran, naging 17,000 pesos per month. Okay? So ngayon, from first car, bumili ako ng second car. Ang Everest ko naman, itong dala ko dito, ang monthly ko niyan dati nasa 33,000 pesos per month. Tumaas naman. So, ang utak ko ba nag-expand? Yes. Nag-expand yung utak ko kasi lumalaki yung babayaran ko. Dati, nasanay sa 1,300, nag-level up, na-stretch. Siyempre, pag na-stretch, na-stress tayo. Pero nasasanay. Pag nasasanay, okay, i-stretch mo naman siya para lumaki yung psychological wallet mo. Para mas maintindihan niyo ako. Hello? Hi. Okay. Halimbawa, nakabili ako ng sapatos na 1,000 pesos. Pagpunta ko sa mall,
Pag may nakita akong sapatos na nasa 20,000 pesos, tanong, mahal yun sa akin o mura? Mahal. Kasi nga, ang utak ko nasanay lang doon sa 1,000 pesos sa sapatos. Kaya pag nakakita ko ng sapatos sa 20,000, mahal yun para sa akin. Kailan ba tayo doon? Yes. Balik tayo doon sa sinasabi ko. Ang Everest ko, nung minamantlihan ko yan, 33,000 pesos per month. Ngayon, halimbawa bumili ako ng sasakyan ngayon, tapos ang monthly ko lang 70, para sa akin, mahal mura. Mura na. Kasi yung utak ko, nasanay na sa 33,000 pesos per month. Naiintindihan niyo ba ako? Yan ang psychological wallet. Experience ko naman, una kong sapatos, 400. 400 na sapatos, nung elementary ako, high school ako, mahal na yung para sa akin. Kasi na nabibili ko eh. Okay? Tapos nung pumasok na ako dito, doon ko lang na-realize na may mga sapatos pa lang 1,000 plus, may 6,000 pala. Tapos sa gulat ako, may sapatos pa lang 30,000, 45,000. Doon ako nagulat, sabi ko sapatos, 45,000. So, lumalaki yung psychological wallet natin pag nai-expose tayo. Pag meron tayong bagong experience. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi ito, kahit tinuturo to sa inyo, kahit sinasabi to sa inyo, hindi naman lalaki yan, not until meron po kayo na experience. Naintindihan niyo po ba ako? Ito na yung, anong impact nun, Mentor Brian, pag halimbawa, nakaka-experience ka ng ganun? Sample. Nakabili ako ng belt, nasa 20,000. Okay? Na-experience ko yun. Siyempre, sayang ng pera, tama? Manghihinayang ka eh. Ang mahal naman, yun ang nasa isip una. Pero yung feeling, doon ako after. Yung feeling na kabili ako nun. Ang sabi ng utak ko, eto na yung magiging standard ko. Ulitin ko eto na yung magiging standard ko. Kung ano ang standard mo sa life, yun ang na-attract mo. Naintindihan niyo mo ba ako? Yes. Yun ang na-attract mo. Kaya exposure ang pinaka-importante. Kaya pag kumikita kayo, di ba? Part ng tinuturo ng Ascendra, 10% dapat ng kinikita mo, ini-enjoy mo dapat. Naintindihan niyo po ba ako? Sample, this June kumita ka ng 20,000, 10% ng 2,000, bili ka. Lalo sa mga estudyante nandito, alam ko lahat ng meron kayo galing sa magulang ninyo. Tama? Tama? Lahat ng meron kayo. Not unless ikaw talaga nag-iipon ka para bumili para sa sarili mo. Kasi ako nung nag-aaral ako, hello? Nung college ako, ang allowance ko 1,000 per week. Per week Kasi labas na kasama na dyan yung pamasahe ko from Sorsogon to Legazpi kasi sa Bio ako nag-aaral. Pero sa week na yan, nakakaipon ako ng 200 to 300 pesos per week. Ang madalas kong ulam nun, pansit canton, mga dilata para makatipid. Okay? Pero, every week nakakabili ako ng t-shirt. Nauso nun yung time na Hammerhead, yung kay Willie. Yung kay Willie. So, bumibili ako lagi ng Hammerhead. Kasi alam nyo, example ako ng bata na hand-me-down. Alam nyo ba yung hand-me-down child? Alam nyo ba yun? Yung ninumaan ng kuya ko, pinapasa sa akin. Kasi sabi ng parents ko, pwede pa naman yan. Tama? Yung kuya ko, mga bago. Pag uniform, bago sa kanya. Ngayon, pag medyo kupas na, cream na yung color ng puti, sa akin na. Kaya parang kapag ceremony kami sa school, yung mga classmate ko, puro nakaputi ang uniform nila, parang ako naiiba. Diba? Kasi nilumaan na. Ang tawag doon, hand-me-down child. Yung nilumaan, sino ba ditong ganun din ang na-experience? Diba? Bakit? Ang mga magulang natin, basta makatipid, tama? Gagawin nila ang lahat. Tama, diba? Kaya ako, nung nagkaroon ako ng opportunity para mag-break, hindi ko alam na maganda pala yung ginagawa ko para nabibreak ko na yung ganon. Pero nag-iipon ako ng tarap kasi para makabili ako ng sarili kong brand yun naman ng damit ko. Pero nung time na yun, hindi ko pa ito naiintindihan. Pero nung time na yun, ginagawa ko pala tama. Para ma-break yung experience na ganon. Kaya sa inyo, pag kumikita kayo dito, 10% ng kinikita nyo dapat, ina-upgrade nyo yun. Example, nakabili ka ng bag worth 400, 500, tapos kumita ka ng 20,000, 10% bawas mo, 2,000, bili ka. Okay? Para pag na-expose ka, nakaka-experience ka,
doon tumataas ang psychological wallet mo, nagkakaroon ka ng panibagong standard. Yes. Clear ba tayo doon? Yes. Okay, tsaka yayaman ka dito. Tama? Yes. Yayaman ka dito, kikita ka dito hindi lang 5 figures. Kikita ka dito ng 6 figures, 7 figures. Dapat malaki. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. And kailangan dapat, kung gusto mo ng malaki, kailangan dapat yung galawan mo din dapat malaki. Hindi pwedeng nagdi-demand ka na gusto mong kumita ng 6 figures pero yung galawan mo pang 1,000 lang. Yun. Wow. Diba? Yung hataw mo pang 5,000 lang. Yung skills mo pang 5,000 lang. Yung mindset mo pang 5,000 lang. Pero yung demand mo 6 figures. Hindi pwedeng ganun. Naintindihan niyo po ba ako? Kailangan dapat itutugma mo yung attitude mo dun sa gusto mo. Gusto mo kumita ng 6 figures, dapat yung attitude na ibabato mo, dapat pang big time. Dapat ang galawan mo pang big time. Dapat ang galawan pang 6 figures. So that ibibigay yun sa inyo. Clear ba tayo doon? Yes. Okay? So, bakit kailangan dapat i-adjust nyo to? Kasi, pag mababang psychological wallet ninyo, hindi kayo makakapag-close deal ng malalaking packages. Kakabahan ka. Naintindihan niyo mo ba ito? Sample. Magkano ang associate natin? 8.5. Okay, ang associate is 8,500. Pag ang utak mo namamahalan dito, yan ang psychological wallet mo. Hanggang dyan lang. Clear ba tayo doon? Yes. Ulitin ko pag namamahalan ka sa 8,500, yan ang psychological wallet mo. Ngayon, paano ka makakapag-close deal ng consultant, ng director, ng executive, kung dito pa lang namamahalan ka na? Diba? Paano mo ipapush? Ang kausap mo may pera. Or kayang gumawa ng paraan mag-consultant, mag-director. Paano mo ipapush? Na madali lang gawa ng paraan ang executive kung ikaw nga namamahalan ka na agad sa 8,500. Naintindihan niyo po ba ako? Naintindihan niyo ba ako? Yes. Pag ikaw dito namamahalan ka, lahat ng mga ma-attract mo, namamahalan din dito. That's why pag meron kang kausap, pwedeng mapag-join mo ng associate or mag-down sila. Kaya ang ano dyan, ang sekreto dyan, itaas mo ang psychological wallet mo na dapat pagtingin mo sa executive, pareha lang para sa iyo. Pagtingin mo sa executive, mababa lang para sa iyo. Diba? Kasi ito, mahal na to sa'yo. Pag may kausap ka, gusto mo i-close doon lang executive, kakabahan kayo, di ba lang masasabihin mo eh. Kasi dito pala nga, namamahalan ka na eh. Masasabi mo sa kausap mo na, alam mo, tita, ang executive ka, mag-utal-utal naman, mura lang yan. Kasi dito pa lang, namamahalan ka na. Clear ba tayo doon? Yes. Kaya ito ayusin mo, psychological wallet mo. Kaya nga di ba, kung mapapansin ninyo, may mga distributors, kunti lang ang sinasabi nila, pero napapapay nila agad. Consultant, director, executive. Pero may mga distributors, grabe na yung sinabi. Ginalingan na lahat. Labas pa yung litid. Pero ang sinabi ng prospect, pag-isipan ko muna. Pero may mga distributor, kunti lang ang sinabi, pay agad. Ang gaan lang. Bakit magaan? Kasi psychological wallet nila mataas. Alam pa naman natin yun. Kung pataasin ninyo, dapat maging barya sa inyo 200,000. Kailan ba tayo doon? Oh, gusto niyo ba ng sikreto? Yes. Okay, ang sikreto ganito. Pag hanggang dito lang yung psychological wallet mo, tapos meron kang tito-tita nakakausapin na may pera, hindi ka dapat ang kakausap dyan. Ang kakausap dyan, yung SP mo, na mataas ang psychological wallet at ang 200,000 pareha para sa kanya. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya lang ito naman yung catch. Ito yung catch. Pagkatapos ng presentation, wag itanungin ka ng tita mo, ikaw, ano yung account na kinuha mo? O, ano yung sasagot mo? Ha? Associate. Sige, mag-associate lang muna ako para sa kaming dalawa.
Minsan ganyan, may mga senaryo ganyan, tama? Yes. May kakayahan naman mag-executive, kaya lang dahil associate ka, ginaya ka. Hindi ko sinasabing mag-upgrade kayo ng executive ha, pero dapat lang. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi syempre, mag-executive ako sa'yo, ang tanong, executive ka ba? Okay? Pero, pwede naman dahan-dahanin ninyo. Naintindihan niyo po ba ako? Ang dami naman mga diskarte na pwede niyong gawin para makapag-executive kayo. Malay ninyo, hello? May promo tayo ngayong June 10. Malay ninyo, ang promo natin ngayong June 10, kung ano mapajoin mo, yun ang magiging account mo. Malay mo, ganun ang promo natin ngayong June 10. Hindi ko sinasabi ganun ang promo ha. Ang sabi ko lang, malay mo. Okay? Halimbawa, associate ka, nakapapajoin ka ng executive, yung account mo magiging executive na rin. Malay mo, ganun ang promo natin ngayon ng June 10. Malay mo lang. Palapahan naman natin yun. Diba? Okay? I-attract natin na ganun ang promo para maka-upgrade agad kayo. Parang kaya ninyo. Okay, next. Procrastination. Ang tawag dito, the plight delay that kills momentum. So, eto, maraming mga Pilipino hindi yung mayaman dahil dito. Diba? Ano to? Sikat to eh. Manyana? Habit. Mamaya na. Bukas na lang. Tama? Busy ako. Tinatamad pa akong bumangon. Antok pa ako. O, yan ang mga procrastination yan. Marami mga Pilipino hindi yung mayaman or marami sa atin mahirap dahil dito sa ugali na to. Okay? Tandaan nyo, time can be your enemy or can be your enemy or it can be your best friend. Depende kung paano mo ito ginagamit. Ang oras, ang sabi nila gold. Diba? Time is gold, and gold is money. That's why time is money. Huwag niyong sasayangin or don't waste your time. Kasi time, pag namipas na yun, di mo na yung pwedeng ibalik. 10 minutes ago, control mo ba yung nangyari? 10 minutes from now, may control pa ba tayo? Ang control lang natin ngayon. So, kung ngayon, and this is your life, ano yung dapat mong gawin para sa pangarap ninyo? Kaya everyday we are giving, binibigyan tayo ng 24 hours per day. That matters kung bakit may mga taong nagiging successful, bakit may hindi. Depende kung paano nila ginagamit ang 24 hours nila. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay? So sa loob ng 24 hours na yun, regardless of your age right now, hindi naman imposible na maging successful kayo na bata pa kasi meron ng opportunity na yun. So anong ginagawa mo ngayon sa 24 hours na meron kayo? If given na lahat, if nandito na, tinuturo na, binibigay na sa inyo, dapat sa 24 hours na yun, na-maximize nyo yan. Hindi lang dapat sa paggawa ng negosyo natin, kundi dapat magbigay din kayo ng oras para mag-grow kayo sa business na to. Katulad ngayon, bibigay kayo ng oras. And that's good. Ano pa natin ang bawat isa? Diba? Kasi pwede sanang nasa mall kayo ngayon, Saturday ngayon, di ba, pwede may katig ka doon. Tama? Or pwedeng nasa bahay ka, medyo maulan-ulan, malamig-lamig, natutulog ka ngayon. O kaya naman, pwedeng nag-ano ka, nagdodota ka, nag-online games ka. Tama? Ano pa? Diba? Pwedeng nasa beach, nasa lakwatsahan ka. Pero pinili mo, mag-dedicate ng oras para dito, para matuto. Para sa negosyo mo, para mag-grow ka. Diba? And that's enough. Yung mga ganyan, ang mga ganyan ng mga attitude, magandang attitude yan, isa yan sa mga sign na yayaman dito sa Ascent Writer. Okay, kasi ako, to tell you honestly, nung nagsimula ako, seryoso ako. Nung nagsimula ako dito, tinanggal ko muna yung time para sa, mag-date kami ng partner ko. Tinanggal ko muna yun. Diba? Bakit? Kasi hinahabol ko dito yung maging successful kami, magbagong buhay na. Ang mother ko nagtitinda ng isda, partner pa naman tricycle driver. Kaya nga dalawang trabaho ko dati. Nurse na ako sa school, nurse pa ako sa hospital. So nag-join ako dito, hindi ako nagsaya ng oras. Kasi ang goal ko, makalis ako sa trabaho ko. That's my goal. Naintindihan niyo po ba ako? So yun ang goal ko. Kaya pag may training doon, training ako.
Pag may training, kahit may trabaho ko, nag-absent ako sa trabaho ko para makaroon ng training. Ganyan ako committed. Hindi ako nag-ano ng oras. Kaya kung may gagawin kayo ngayon, gawin nyo na. Huwag nyo na ipagpabukas. Naiintindihan niyo po ba ako? Kasi alam nyo, pag eto, yan ang nasasanay sa inyo. Hello? Hi. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Pag eto yung nasasanay sa inyo, may mga perang pwedeng mawala sa inyo. Example, mahilig ka magpabukas, may deadline ka palang babayaran. Tama? Pag may deadline ka palang babayaran, pwede ka pa magkaroon ng penalty? Yes. Yes. Idagdag gastos yun. Ano pa? May masasayang na opportunity sa'yo. Mahilig ka magpabukas. Nakalimutan mo, meron ka palang schedule na kakausapin. Hindi mo nakausap, mag-executive sana. Tapos namalayan mo na lang, nag-join na sa iba. Nasayang ang opportunity. Kaya, don't underestimate yung power ng dapat yung gagawin mo na, gawin mo na. Naintindihan niyo po ba ako? Yeah. Ano pa? Less stress. Huwag kayong mag-subscribe pag ano na, katapusan na. Tapos pumunta ka sa office, 5:30 na. 15 minutes na lang bago mag-close ang counter. Nagmamadali ka pa. Tama? Tapos pagdating mo dyan, na-traffic ka pa. Dahil mag-close na yung counter, bumaba ka, nagtumakbo ka papunta dito para lang mahabol, bumili ng subscription. Gusto niyo ba ng ganun? Anong nasasayang? Pera, opportunity, effort. Ano pa? Nai-stress ka pa. Diba? Pag nakasubscribe ka na, kalagitnaan pa lang ng buwan, stress ka o hindi? Hindi, relax ka. Subscribe na ako. Tama ba? Kasi parehas lang naman. Kaya lang, ang pinagkaiba lang doon, yung stress na mararamdaman mo. Clear ba tayo doon? Yeah. Kaya dapat, yung pwede nyo gawin nyo na. Kung kaya nyo maging advanced, mas maganda. Yan dapat ang pinapractice nyo. Kasi, alam nyo yung manyana habit, hindi po yan ugali ng mga tao naging successful. Okay? Kahit pansinin mo yung mga founders, yung mga SPs, hindi sila nagpo-procrastinate. Naintindihan niyo po ba ako? Lahat ng mga naging successful, ano talaga sila? Ang gagawin nila ngayon. Actually, napansin ko kay Mentor Elman, pagkagabi pa lang may listahan na yan ang gagawin bukas. Ang tawag doon to-do list. Nung nagsisimula ko, napansin ko yan sa kanya, may listahan yan. Kaya ako nagaya ko din. Diba? Kaya lang dati, dahil wala pang mga phone na medyo advanced, dati listahan. Ngayon, nasa phone na lang. Kasi may ano na doon, may notes na eh. Tapos mag-alarm ka pa. Naiintindihan niyo po ba ako? So, yan yung procrastination. Dapat iwasan niyo to. Clear? Yes. Ano pa? Number 3, reinventing the wheel. Yan, ignoring plans. Okay? Alam niyo ba ang aeroplano pag naka-set na yan? Nakalagay na dun sa ano? May flight course na yan, susundin na lang. Alam niyo ba yun? Hindi kasi kayo piloto eh. Okay. So, ganun sa aeroplano. Ganun din sa atin dito. May sistema na tayo. Tama? Naka-ready na yung, naka-structured na yung learning. Anong gagawin nyo? Susundin na lang. Huwag kayo magre-reinvent ng wheel na, di ba, ang associate package natin, 8.5, tapos ginawa mong 10.5. Yung 2,000 sa'yo. Huwag ganun. Ha? Ang executive, ginawa mong 250,000 instead na 200,000. Di ba, gumawa ka ng package. Binago mo yung presyo pag may presentation ka, yun ang pinapakita mo. Oh, may executive po kami dito, 250,000 po nilalabas ninyo. Don't reinvent the wheel. Pag may sistema na, susundin mo na lang. Diba? Nagbenta ka ng barley. Ang SRP magkano? Tapos binenta mo 2,000. Forget yung kausap ko nasa ibang bansa, binentahan mo ng 2,000. O, ang malupit, di ba? Marami kang ano ng barley,
Binenta mo, 400, 300 per pack. Diba? Tapos nagbenta rin yung yung kasamahan mo. Bakit doon sa kasamahan mo 300 lang? Bakit sa'yo 150? Diba? Dapat, kung ano sistema, tama. Dapat sinusunod. Ganon din sa grupo ninyo. Pag meron na kayong effective na system, susundin nyo na lang yan. Kasi alam nyo, kahit gano'ng maganda ng sistema, pag mali yung mga taong nasa loob ng sistema, hindi naman gagana ang sistema. Clear ba tayo doon? Importante yung sistema, pero mas importante yung taong sumusunod sa sistema. Sa negosyo natin, naka-ready na lahat. Okay, may clarity na, may sistema na tayo, susundin nyo na lang. Clear ba tayo doon? Bakit kailangan sundin para mas maging magaan, magiging madali para sa inyo? Clear? Okay, next. Ayaw to. Ayan. Okay. Number 4, low self-esteem. Meron ba dito may ganyan? Yung walang tiwala sa sarili? Meron ba? Sino dito yung walang tiwala sa sarili nila? Taas ang kamay. Okay lang. Mas okay na yan. Sige. Sige. 1, 2, 3. Sino pa? Okay lang. Mas okay na inaamin mo. Okay? Kasi yung isang bagay na hindi mo inaamin, paano mo naman babaguhin? Tama? Sige, taas. Okay. Halika dito. Meron ka din? Halika dito. Sorry. Halika dito. Okay lang. Tayo ka muna dito. Palaparan natin si Kayla. Kayla ba? Tayo ka dito sa unahan. Hindi na mga napapakantahin. Tayo ka dito. Face ka sa kanila. Okay. May tanong ako sa inyo. Sino dito yung naniniwala kay Kayla, taas ang kamay? You see? Kami naniniwala kami sa'yo, pero may isang taong hindi tumaas. Sino? Sarili niya. Okay? Sarili niya. Kasi hindi siya naniniwala sa sarili niya. Naintindihan niyo ba ako? Yes! Okay, po ka na doon, Kayla. Palamparan naman si Kayla, no? Yan yung self-esteem. Kahit maraming taong naniniwala sa'yo, pag hindi ka naniniwala sa sarili mo, you can never make it. Yes! Naintindihan niyo po ba ako? Yes! Tandaan niyo to, ang totoong apply natin, ang totoong boss natin, hindi yung mga SP natin. Ang totoong boss natin, hindi yung mga founders natin. Ang totoong boss natin sa buhay, walang iba kundi ang paniniwala natin sa sarili natin. Yes! Kasi yan ang nasusunod eh. Naiintindihan niyo po ba ako? Yan ang nasusunod. Kahit mentoran ka pa ng mentor mo, sabihin na sa iyo yung mga instruction na kailangan mong gawin o sundin, pero masusunod pa rin yung paniniwala mo sa sarili mo. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya dapat ma-develop yung confidence na yun sa sarili mo. Kailangan maniwala ka dyan. Tanong ako bakit? Bakit? Paano maniniwala sa yung prospect mo kung ikaw nga hindi ka naniniwala sa sarili mo? Tama? Example ako, kausap mo ako. Paano ko maniniwala sa iyo kung ikaw nga hindi naniniwala sa sarili mo? Kaya kung meron kayong nakakausap, meron kayong binibentahan, tapos hindi sa'yo bumibili o hindi sa'yo nag-join, isa lang yung sabihin nun. Kasi yung energy mo, napapasa mo sa kanila. Nararamdaman yung energy mo na wala kang tiwala sa sarili mo. That's why hindi sila nag-join sa'yo. Tandaan nyo, kung naniniwala kayo sa Wi-Fi, internet, hindi nyo nakikita, dapat maniniwala din kayo sa energy and frequency. Di ba naniniwala ba kayo sa Wi-Fi? Yeah. So dapat naniniwala din kayo sa energy and frequency. Kasi, sa nangyayari sa mundo, ang words is just 7%. 93% is vibration. Pag may kausap ka na tao, yung mga sinasabi mo, words lang yun, 7% lang. Pero habang kinakausap mo yung prospect, nararamdaman yung 93% mo. Your frequency and energy. Diba? Dapat sa energy mo, convince na sila. Hindi lang sa words, kasi 7% lang yung words eh. Katulad ngayon, yung training na to, this is just 7%. Naka, diba? 7% lang to. Kaya nga, ang mga training kasi more on 7% lang talaga pinapadad, language lang eh.
Pero alam niyo ba, karamihan ng mga kailangan yung matutunan, hindi niyo matutunan sa pag-upo dyan at pakikinig. Kailangan niyo siyang matutunan through experience. Naiintindihan niyo po ba ako? Yes. Kaya ito, taasan niyo to. Taasan niyo yung self-esteem niyo, taasan niyo yung paniniwala niyo sa sarili niyo. Diba? Kasi pag naniniwala kang hindi ka confident, hindi ka yayaman, guess what? Totoo yan. Yan ang mangyayari sa'yo. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Pag naniniwala kang hindi ka magaling, pag naniniwala kang pangit ka, pag naniniwala kang, hindi mo mako-close deal, tama? Pag naniniwala kang walang naniniwala sa'yo, totoo yan. Yan ang masusunod. Kasi yun ang pinapaniwalaan mo eh. Alam mo ba ang ibabato sa universe? Mga situation na para ma-confirm yung paniniwala mo. Tingnan mo, pag gano'n ang paniniwala mo, ang mga binabato sa'yo na tao, hindi naniniwala sa'yo. Ano sasabihin mo sa akin na tama ako eh? Kaya yun ang binabato sa'yo para ma-confirm yung paniniwala mo. Naintindihan niyo po ba ako? Pero pag ikaw yun naman yung tipo ng tao naniniwala ka na yaman ka. Naniniwala kang confident ka. Naniniwala kang maraming mag-join sa'yo. Tama? Naniniwala kang mako-close din mo yung mga nakakausap mo. Guess what? Tama ka rin. Magugulat ka, nangyayari din yun. Kasi, sa buhay, ang nasusunod lagi, walang iba kundi yung paniniwala natin. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya dapat itaas mo. Itaas mo yung self-esteem mo. Walang ibang magbabago niya, hindi ibang tao kundi ikaw. Naintindihan niyo po ba ako? Hello? Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Kaya expose yourself, be with people na positive, dreamers, mga taong confident, mga taong yung believe talagang, mga positibo yung paniniwala nila so that nahawaan ka. Clear ba tayo doon? Clear ba tayo doon? Yes. Okay? Kaya kailangan ma-adjust ito, kailangan dapat mataas itong self-esteem ninyo. Importante yung nag-attend kayo ng training so that para pag nag-attend kayo, nare-remind kayo. Okay? Kung ano dapat ang paniniwala na mayroon ka. Yan ang binibreak natin dito. Clear ba tayo doon? Clear ba tayo doon? Yes. So, naniniwala ba kayo magiging successful kayo sa Ascendra? Yes. Naniniwala ba kayo kikita kayo ng malaki? Yes. Naniniwala ba kayo na this year, pwede mo na i-drive yung sasakyan mo? Yes. Depende yan sa'yo. Depende yan sa paniniwala mo. Clear ba tayo doon? Kaya dapat, yan dapat yung ma-heal ninyo or mabago niyo sa sarili ninyo. Kasi useless na ginagawa niyo yung business ninyo tapos ang paniniwala ninyo negative. Okay? So, sino mag-aayos niyan? Walang iba kundi ikaw. Clear ba tayo doon? Okay, number 5. False expectation. Ito yung iniisip mo na yung pagdadaanan mo smooth, madali. Okay? So sa Ascendra, naging part kayo dito, naging part kayo ng community natin dito sa Bicol. We don't promise na magiging madali ang pagdadaanan ninyo. Yes. Hindi kami magpa-promise. Okay? What we promise is, bibigyan namin kayo ng mga tools. Bibigyan namin kayo ng mga strategy. Tuturuan namin kayo at nandito kami so that ano man ang pagdaanan ninyo, smooth man o hindi, malalagpasan ninyo. Yes. Malalagpasan ninyo at kasama niyo po kami dito. Okay? So, hindi smooth ang pagdadaanan ninyo. Alam naman yan eh. Pag nag-start pa lang yung flight, kahit yung mga piloto, pwedeng may turbulence, pwedeng may hindi masama yung panahon. Naka-ready lang sila. Ganon din tayo. Ang gagawin namin sa inyo, i-ready kayo so that ano man ang pagdaanan ninyo, malalagpasan at malalagpasan ninyo. Gusto niyo ba yun? Yes. Okay? So, we don't promise. Okay, hindi namin pwedeng sabihin na madali ang pagdadaanan nyo dito. Hindi ko rin sasabihin yung mga pinagdaanan ko kasi pag sinabi ko, kwento ko pinagdaanan ko, pwede nyo ma-attract. Di ba, pwede nyo ma-imagine. Hindi ko pwede sabihin na nagutom ako. Hindi ko pwede sabihin na nahihirapan ako kasi pwede ma-imagine. Pag na-imagine ninyo, ma-attract ninyo. Okay, kasi tandaan nyo, iba-iba yung ano ba tawag dito, proseso natin. Clear?
Yung proseso ko, ako lang ang dadaan dun. Yung proseso mo, walang ibang dadaan kundi ikaw. Magkakaiba-iba tayo, pero pwede kang kumuha ng inspiration dun sa proseso ng isang tao. Kung tatanungin niyo ako, nahirapan ba ako? Yes, nahirapan din ako. Kung tatanungin niyo ako, meron ba akong nakakausap ngayon na hindi nag-join sa akin? Meron. Naintindihan niyo po ba ako? So, may times ba na tawag dito, na kinakausap ko, nag-join na tapos nawala pa rin? Meron. It's normal. Nakanya po ba ako? So, we don't give you false expectations. Ang sinasabi lang namin at papagawa lang namin yung talagang totoo at yung ginagawa din namin. So that pag dumaan kayo sa proseso ninyo, doon magiging smooth. Kaya ba tayo doon? Yes. Palapakan naman natin yun. Okay? So next, number 6. Money first mindset. Yung pinag-usapan natin kanina. Ito yung tinatawag na cargo plane mentality. Alam niyo ba yung cargo plane? Ang cargo plane, ang laman lang nito, hindi pasahero. Ang laman lang ng cargo plane, mga padala. Kaya pag meron kayo nakita ang aeroplane na mayroong FedEx, ang laman yan puro padala. Yan yung mga, ang mindset pera-pera lang. Yan yung mindset na nung ginagawa itong business, ang habol lang nila pera. Kaya ba tayo doon? So dapat hindi ganon. Ang gusto namin pag-join nyo dito, dapat ang mentality ninyo pang piloto, hindi pang pasahero. Okay? Why? Bakit pang piloto? Kasi pag nag-join kayo dito, magkakaroon din kayo ng mga business partners na kailangan yung i-guide. Kailangan yung dalhin sa flight. Kailangan yung tulungan para makapunta sa destination na gusto nila. Kaya ang gusto namin dito, ang gusto namin ituro sa inyo, maging mindset ninyo maging piloto. Hindi maging pasahero lang. Okay? Kaya, wag muna pera. Unahin muna natin yung makatulong ka sa ibang tao. Kasi pag ang mindset mo makatulong sa ibang tao, ang pera susunod na lang. Okay, palapakan naman natin, no? Okay, next. Listening to dream stealers. Sino na naka-experience niyan? Diba? Ako marami. Pag-join ko dito, sa loob ng bahay, lahat ng kasama ko negative. Paglabas ko pa, yung mga kausap ko pa negative. Diba? Sa isip-isip ko, saan ba ako lulugar? Tama? Kaya ako umuwi pa ako sa bahay nung nagsimula pa ako dito. Hindi ko sinabi, gayahin nyo pa sa mga bata na nandito. Umuwi pa ako sa bahay mga 10 na 11. Minsan 12 midnight, 1 p.m. na. Ay, 1 a.m. Tanya ko bakit? Tulog na yung parents ko eh. Hindi na nila ako masasabihan ng negative. Tapos, mag-work ako, umalis pa ako sa bahay mga 6 a.m. Kasi kailangan dapat before 7 nasa school na ako. Kasi school nurse ako eh. So, pagkagising ko niya, pag-alis ko, tulog pa sila. Wala akong maririnig na. Pag maaga ka umuwi, like mga 7 or 8, yan, may manarinig ako, nasa na yung kotse mo. Akala ko ba may kinikita ka dyan? Ay, hinahanapan ka ng resulta. Yung padre ko, gabi-gabi na lang, pag nag-uusap kami sa porch ng bahay namin, gabi-gabi na lang. Baka sina Joseph din yan ang yumayaman. Ikaw, kailan ka kaya magkakotse? Di ba ginaganon ako? Diba? Na-experience ko ba yun? Hinahanapan kayo ng resulta? Yes. Ako na-experience ko yan. Tapos, may mga tito-tita ako talagang pinupush talaga ako nila mag-abroad. Walang mangyayari sa'yo dyan. Mag-abroad ka na lang. Hindi lang masabi sa akin direktahan ng parents ko na galit sila. Yung mga tito-tita ko yung nagsasabi sa akin na alam mo ba galit sa'yo yung parents mo kasi ginawa mo yan. Dapat nag-abroad ka. Pero direkta hindi sa akin nasabi ng parents ko. Nagsabi niya sa akin, tita ko. Okay? So, ang dami. Hindi lang parents ko or mga nakakausap ko. Pati yung mga kaibigan ko. Yung pinagtatawanan ka. Diba? Nagpa-flyers ako. Nakita ko ng kaibigan ko. Sabi niya, ba't ganyan yung ginagawa mo?
Nurse ka, matalino ka, gwapo ka, yan ang ginagawa mo. Yun o. Yun o. Si Jericho Rosales. Dinagdag ko lang, dinagdag. Nakalimutan kasi niya sabihin eh. Dinagdag ko lang. Diba? Pinagtatawanan niya ako. Sabi niya, magkano na ba kinikita mo dyan? Buti na lang, kakaikash ko lang ng check nun. Yun. Tapos, pag in-cash ko nun sa bangko, first check ko yun eh, 20,000. Sabi ko dun sa teller, gawin mong 100 lahat. Para? Makapal. Marami. Andun yung sa bangko, nagpa-flyers ako. Sakto, dumaan yun. Pinagtatawa lang, magkano ba kinikita mo? Ito nga, kakaikash ko pa lang. Pinagkita ko sa gulat siya. Alis na siya. Diba? So, nung time na yun, gano'n. Pero iba na ngayon. Huwag yung gagawin yun, ha? Hindi na gano'n ang kultura dati, iba na ngayon. Clear ba tayo doon? Okay? Hindi tayo nangaaway. Okay? Hindi tayo nangaaway. Pag ayaw nila, so what? Tama? Tandaan nyo, when other people don't believe you, sila po ang nawawalan, hindi ikaw. Clear ba tayo doon? Okay? Kasi may mga tao magsasabi sa'yo, hindi mo kaya yan, hindi ka magiging successful dito, hindi ka yayaman. Huwag kang makinig doon. Kasi alam mo, hello? Bakit may mga tao nagsasabi ng gano'n? Bakit may mga tao nagsasabi ng gano'n? Kasi sila kasi hindi nila kayang gawin yun sa sarili nila. Kaya ka nila sinasabihan kasi gusto nila maging katulad ka nila. So bakit ka makikinig doon? Opinion lang nila yun eh. Alam mo, may nagsabi niya sa akin, kaibigan ko, alam mo sinagot ko, o sige friend, makikinig ako sa'yo. Kaya mo bang ibigay sa akin ang gusto kong sasakyan? Kaya mo bang ibigay sa akin ang gusto kong bahay? Sabi niya, hindi. O, bakit ako makikinig sa'yo? Ayusin mo muna yung buhay mo bago ako makinig sa'yo. Yun ang sinagot ko sa kanya. Sige, o, para hindi tayo magtalo, sige, makikinig ako sa'yo. Kaya mo bang ibigay sa akin ang gusto kong sasakyan? Kaya mo bang ibigay sa akin ang gusto kong bahay? O, sabi niya, hindi. O, bago mo ako advisean, friend, advisean mo muna ang sarili mo. Tama. Ganon. Ba? Pero kung gagawin niyo yun, kailangan yung bagsak niyo tama. Baka pagalit, mag-away kayong dalawa. Tapos tinarayan mo pa. Nakanya mo ba ako? Yes. Okay? May mga tao. Okay? Ang purpose nito, hello? Hi. Ang purpose nito, sometimes, to test you kung gaano ka ka-faithful sa pangarap mo. Naintindihan niyo po ba ako? Yun ang purpose niyan. Kaya nga, alam mo, papasalamatan mo to pagdating ng time. Diba? Buti na lang negative kayo kasi kung hindi kayo negative, hindi ako naging successful dito sa Ascendra International. Diba? Minsan may advantage din to para ikaw, napupush ka. Ako sobrang challenging sa part 2 kasi yung dalawa kong kapatid, negative. Yung dalawa kong magulang, negative. Eh silang kasama ko sa bahay. Diba? Eh kung naniwala ako sa kanila, nasan kaya ako ngayon? Malamang na doon ako sa abroad, nurse ako doon, nagtatrabaho ako ngayon. Malamang hindi ganito ang itsura ko. Malamang mas matanda ako kasi pag bugbog ka sa trabaho, di ba tumatanda ka? Oh. Kung hindi man ako naniwala sa kanila, kung wala man ako sa abroad, malamang nasa ABS-CBN ako ngayon, nagtitaping. Tama. Jericho Rosales. Tama? Kaya hindi lahat ng mga may tsura nag-artista. Tama. Yung iba nasa Ascendra International. Yes! Andito kami. Kung palakpakan naman natin sila, yung mga artistahin natin doon kasama. No? Tama, di ba? Thank you. Tama ba? Yes! Tama. Tatamaan ka eh. Pero kidding aside, no? Kidding aside, buti na lang hindi ako nakinig. Okay? Buti na lang hindi ako nakinig. Because, you know, sobrang happy ako kung nasan ako ngayon. Sobrang happy. Okay? Ang ibig ko sabihin, natutulog pa ako na peaceful, gumigising pa ako ng peaceful. Masarap yun. Kaysa naman matutulog ka, kailangan mong pilitin matulog kasi kailangan mong gumising ng maaga kasi may trabaho ka pa. Tama ba? Tapos ayaw pang gumising, ayaw pang matulog, pipilitin mo kasi bukas may trabaho ka pa. Ayaw pang gumising, pipilitin mo sarili mo kasi may trabaho ka pa. So, masarap yung, di ba?
May freedom ka, nagagawa mo ang gusto mo, nabibili mo ang gusto mo, napupuntahan mo ang gusto mo. May sasakyan. Sarap ba yung ganun? Yes! So, yan. Huwag kayo makikinig dun sa mga tao magkasabi sa inyo hindi nyo kaya. Dapat makinig kayo dun sa mga tao at sumama kayo dun sa mga tao na hihilahin ka pataas. Because ang theory of space, alam niyo ba yung theory of space? Pag sinabing theory of space, where are you most of the time and sino yung lagi mong kasama? It will affect your life 5 to 10 years from now. Pati yung kita mo. Sino tong apat na to? Per person closest to you right now will affect your life 5 to 10 years from now. Kung itong mga apat na to kasama mo, pinapakinggan mo, negative sila, may good news ako sa'yo. You will be the number 5. Okay? Kaya be careful. Choose your circle wisely. Clear ba tayo doon? Yes. Okay? Next. Number 8. Taking too much baggage. So, hindi ka makakalipad kung marami kang dala-dala. Kaya mas maganda, kung may kaaway ka, may kagalit ka, may kasamaan ka ng loob, patawarin mo na. Kasi habang ginagawa mo yung business, mabigat eh. So pag mabigat ka kahit anong sipag mo, di ba hindi magiging magaan yung pay-in? Hindi magiging magaan yung blessings. Naiintindihan niyo po ba ako? Okay? So may mga tao, sabi ko nga kanina, konti lang yung effort nila, konti lang yung ginagawa nila, pero buhos ang blessings. Yung iba, grabe na yung ginagawa, grabe na yung sipag, todo na yung lahat na sinabi sa prospect, pero bakit wala pa rin? Kasi baka meron kang bagahe. Ano yan? Blame, anger, guilt, and shame, let go of that. Kadramahan, let go of that. Self-pity, let go of that. Hindi yan makakatulong sa inyo. Naiintindihan niyo po ba ako? Sabi nga ni Sir Georgette, kung may mga drama ka ngayon, makipag-break ka na dyan. Ha? Pabigat yan. Ha? Hindi ko sinasabi kung pabigat ang magulang niyo, let go niyo na ha. Kung pabigat ang partner ninyo, bahala ka na dyan, let go mo na. Okay? Taking too much baggage pagdating sa flight, ano yan? Mabigat. Kaya dapat ang trabaho mo pag-anin. Clear ba tayo doon? Pag-anin mo dapat. Anything or anyone that no longer serves you, let it go. Yung hindi nakakatulong sa'yo, let it go. Okay? Naiintindihan niyo ba ako? Naiintindihan ba? Kasi alam nyo, pag meron kang dala-dala, pag mabigat ka, totoo po yun ang blessings. Hindi po dumadaloy. Tumatalbog. Kaya kung meron kayong galit, hindi naman kailangan mo siyang harapin para i-forgive mo. Pwede mo man siyang silently i-forgive. So mamayang gabi, di ba? Silently, close your eyes, think of him or her, picture na naka-smile siya, tingnan mo yung mga magandang qualities na nakikita mo sa kanya, huwag yung pinag-awayan ninyo. Then sabihin mo, I forgive you. Ganun. Clear ba tayo doon? Okay? Kasi mas maganda yung light ka. Kasi pag light ka, ang blessings light din. Clear ba tayo doon? Basta all throughout the day, pag may kaaway ka, wag mong hayaan na matapos ang araw na may kaaway ka. Or ang pagitan, matulog ka, masamang loob, huwag mong hayaan. Makinig kayo sa akin. Alam niyo ba kung bakit maraming binabangungod? Ha? Kasi natulog, masama ang kaya dapat pag may kaaway ka, huwag yung hayaan ng sarili niyo matulog kayo na mayroon kang sama ng loob. Okay? Okay. Paano ba nagkakaroon ng good morning? Gusto niyo ba malaman? Yes. Para magkaroon ka ng good morning, kailangan dapat meron kang good night. Yes! Eh pag natulog ka ng masama ang loob mo, di pagising mo, masama pa rin ang loob mo. Wala na nag-good night. Ha? Wala nag-good night? O mamaya, good night sa'yo si Mark. Palakpakan natin si Mark, palakpakan. Okay. Next. Resisting and abusing your mentor. Yan. Sino mga guilty dito? Mentor. Ikaw na magdala ng whiteboard ha, mentor ha. Hindi na maputos.
O, mentor ha. Mentor, anong oras ba tayo papunta ng Reset and Rise? O, mentor, gising ka ng maaga, mentor ha. Baka malate ka ha. Mentor, wala na akong barley. Bigay ka naman dyan ng barley, mentor. Grabe ka naman, mentor. Mahihiram lang naman ako sa'yo eh. Diba? Ang tamot mo naman, mentor. Meron ba dito ganon? Ha? O, mentor, may consultant ako ngayon. Pain ako, mentor. May trito ka, mentor. Pakain ka naman. O, meron ba dito ganon? Meron ba? O, walang ganon, ha? O, yung gaganunin yan. Kasi, alam nyo, yung mga nag-invite sa'yo dito or mentor nyo dito, ang intention niyan is tulungan kayo kumita, lumaman, magbagong buhay. Yes. Okay? So, we are business partners, pero syempre dapat maintain natin yung boundaries sa bawat isa. Kung nagbibiroan man tayo, okay yon. Pero at the end of the day, nandun pa rin yung respeto. Kaya ba tayo doon? Okay? Nandun pa rin yung respeto kasi syempre, kung gusto mo respetuhin ka, dapat matuto ka rin mag-respeto. Don't abuse your mentor kasi katulong niyo yan. Pag inabuso, ito na lang tanong ko sa inyo. Gusto niyo ba, kung inaabuso mo ngayon ng mentor mo, gusto mo ba ganun din ang gawin sa'yo ng mga magiging business partner mo? O di wag. Kaya huwag niyo gagawin sa iba yung ayaw niyo gawin sa inyo. Naintindihan niyo po ba ako? Yes. Kaya don't abuse your mentor. Dito ba yung mga mentor ninyo, mga nag-invite sa inyo? Dito ba? Sabihin mo, I love you, mentor. I love you, mentor. Sabihin mo, I love you too. Palampakan natin yung mga SK natin. Kinilig si Mark, sinabihan ng I love you. Kinilig, Okay, clear? Yes. Clear ba tayo dito? Okay, next. Number 10. Fear of rejection. Sa Ascendra, sa atin, ang rejection is redirection. Ayan ang tinuturo natin. Pag na-reject ka, ibig sabihin yan, nire-redirect ka lang doon sa mas willing, doon sa mas tamang tao na mag-join sa inyo. Okay? Tandaan nyo, hindi lahat ng pumasok sa donut shop, ang gusto nila or in-order nila, strawberry. Yung iba, chocolate. Tama, yung iba, Bavarian. So, hindi lahat pare-parehas. Kaya tanggapin nyo yan na normal. We are dealing with people. Siyempre, may mga taong gusto, may mga taong ayaw. And tandaan nyo to, we are always looking for people who are also looking for us. If they're not looking for us, then huwag mong entertain. Hayaan mo lang. Okay? Tandaan nyo nung pinanganak kayo dito, or nag-join pala kayo dito, pinanganak na yung mga taong kailangan ninyo at magiging part ng negosyo. Hanapin nyo na lang. Yes. Okay? Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo yan. Because ang para sa'yo, it will never miss you. Okay? Ang blessings, it will never go on the wrong address. Ang blessings, it will never arrive or go on the wrong address. Lahat tayo bless. Kaya pag may kausap ka, ayaw, it's okay. Baka yung next, yun yung susunod. Pag 10 na yung kausap mo, lahat ayaw, okay lang. Baka yung pang-11 na. Okay? Kilala niyo ba si Harlan Sanders? Si Harlan Sanders, at the age of 65, nakaisip siya ng 55. At the age of 55, retired army, gusto niya magnegosyo, naisip niya yung recipe ng nanay niya, chicken recipe. Ginawa niya, binenta niya yung chicken recipe sa mga, investors, and kung sino binentahan niya. Alam niyo ba, 1,009 times siya na-reject. Walang bumili ng recipe. Mag-give up na sana siya, buti na lang ito 1,010. Merong tumanggap ng recipe niya. Yun ang reason bakit may KFC tayo ngayon. So, patay na si Harlan Sanders, pero yung nag-benefit ngayon yung mga kaapwa-puhan niya. Ilang stores meron ng KFC sa buong mundo? 11,000. 11,000 stores. More than. Patay na siya, kumikita pa ba? Yes. Ngayon, kung si Harlan Sanders, ikalima pa lang niya na offer ng recipe na yun. Nag-give up na siya. May KFC pa ngayon. Wala. Nung ika-20 pa lang niya na offer, 20 beses na siya na-reject, nag-give up siya. May KFC ba ngayon?
That is why, keep on sharing the business. Ang intention natin hindi pagkakitaan ng tao. Ang intention natin, yung share natin yung mga tao matutulungan natin magbago din ang buhay katulad natin. You can never know. Diba? Malay ninyo, mamaya yung kasabayan nyo sa jeep, yun na pala yung, diba? Magpapalaki ng network ninyo. Tama ba? Malay ninyo, mamaya yung mga kabanggaan nyo sa paradahan. Yun na pa yung magpapalaki ng grupo mo. Tama. Diba? Di natin alam yan. Basta keep on sharing. Okay? Pag ayaw, it's okay. Basta hinarap lang natin dito yung mga gusto. Clear ba tayo doon? Okay. Yan, tapos na tayo. Next natin, ito. Victory is not found in the clouds, it's programmed on the ground. Totoo yan. Dapat, simula pa lang, dapat sabi ko kanina, dapat alam mo na at tanggap ng utak mo na magiging successful ka dito sa Assembly International. Yes! Okay? Kasi, hindi ka makakarating dito sa taas kung sa baba pa lang, ang iniisip mo na negative, ang iniisip mo na hindi ka yayaman, ang iniisip mo na hindi ka magiging successful. Dapat eto pa lang. Sa umpisa pa lang dapat maging ano na to. Kaya ito dapat ang pupunuin ninyo. Hindi mo na tong wallet. Kasi ito pag pinuno nyo to, nag-grow to, ang wallet susunod na lang, ang bulsa susunod na lang. Clear ba tayo doon? Yes. Okay. So, pag-usapan natin to. Ito yung tatlong pilot pitfalls na kailangan yung i-overcome. Sabi ko kanina, ang tinuturo namin hindi maging passenger kayo, ang tinuturo namin dito maging piloto kayo. Maging mindset niyo yung piloto. Kaya ito yung mga kailangan natin iwasan. So number 1, yung the rookie strap. Okay, ano to rookie strap? Yung nagsisimula pa lang, nag-quit na. Ba? Hindi pa nga nag-invite, nag-quit na. Nagbenta ka lang, nag-reject ka lang, nag-quit ka na. Ang tawag yan, the rookie strap. Don't stop pre-flight. Okay? Nakaliba ba ako? Pinagtawanan ka lang, nag-quit ka na. Diba? Nag-attend ka lang dito, nag-run out, nawala yung aircon, nainitan ka, nag-quit ka na. Tama? May usapan kayo ng ano mo, na-late lang ng konti, nag-quit ka na. Clear ba tayo doon? So, huwag kayo mag-quit pa nagsisimula pa lang. Sa nagsisimula pa lang, normal yun. Okay? Maraming challenges and everything, pero dapat ang goal natin magtuloy ka. Clear? Okay, pangalawa. The complacency trap. Ito yung pag kumikita na, nagpapahinga na. Nakatikim lang ng income, nare-relax na. Nakalimutan po ba ako? So, iwasan natin yan. Kasi, alam nyo, paano ka makakapag-build kung maya-maya nagpapahinga ka, maya-maya nagiging complacent ka. Kailangan dito consistency. Okay? Kailangan dito tuloy-tuloy. Clear ba tayo doon? So, don't stop mid-flight. And, of course, yung pangatlo, yan, the attrition trap. Pag meron ng mga nangyayari, nag-quit. Nawala si ganito, umalis si ganito, nag-quit. Okay? So pag meron ng mga challenges, hindi lang sa negosyo, pati sa pera, nagkakaroon na, nag-quit. Okay? So, again, sabi ko nga kanina, we don't promise na magiging smooth ang pagdadaanan ninyo. Pero bakit meron tayong ganyan? Kasi nga, hindi ka mag-grow sa madali. Ang growth, it only happens sa mga challenges sa pagdadaanan mo. Ang growth, it only happens pag mahirap. Ang growth, it only happens pag nasasaktan ka. Naiintindihan niyo po ba ako? At kailangan natin yun. Bakit? Bakit kailangan mag-grow? So that pag binigay sa iyo yung malaki, kaya mong i-handle. Naiintindihan niyo po ba ako? Di ba? Ito yung pagdating ng time, pag kumikita ng malaki, bibigay ka. Bibigla ka na naman maninigas. Tama? Okay? Kasi hindi mo na na-handle ng maayos. Kaya don't stop in turbulence. Pag na-attrition ka, don't worry because yung company natin may program para tulungan kang mag-build ulit. Palapakan naman natin yan. Okay? So, that's what we have sa Ascendra International. Okay? So, wala na ba? Ayun. So, last. Don't stop prepping. Don't stop mid-air.
Don't stop it gets wrong. In short, don't stop. Okay? So, pag nasa sentra ka, kailangan dapat huwag kang titigil. Because, you know, we are in a building stage. Pag nagbibuild, ganun talaga. Nagsisimula pa lang tayo, don't expect na harvest. Diba? Nagbibuild tayo ngayon, nagpapalaki tayo, nagpaparami tayo. Pero few years from now, yung harvest, mararamdaman ninyo yan. Okay? So, excited ba kayo doon? Yes! Dapat lang. Diba kasi, part kayo ng pioneer ngayon, part kayo ng isa kayo sa mga nauuna. Diba? So usually, yung ganito kaganda opportunity, diba, pumuputok to, mga, ano na, after yung iba, 3 years, 4 years, 5 years. Pero tayo, umpisa pa lang, ramdam na tayo, hindi lang sa Pilipinas, pati sa iba't ibang countries. Okay, kaya importante nakasabay na kayo ngayon. Excited kami sa maging result ninyo at excited kami na kayo naman yung magkakwento ng success story nyo dito. So yun lang. Congratulations. Sana wala kayong natutunan sa akin. Okay, so yun lang. Picture na lang tayo.